Eto, nagkaroon ng problema yung compressor namin. Bistigahan natin kung anong problema. Eto, binuksan ko na lang talaga para makita ang lahat. At eto na nga, nakita natin. Basag yung gasket. Buksan pa natin yung iba. Eto, bukas na. Tanggalin na lang natin. At eto na nga, tinanggal ko na lang lahat talaga yung mga valve sets at saka yung liner para ma-check talaga ng maigi. At saka kung may problema pa talaga sa loob. Sabro CMO28 pala tong para sa air condition compressor na ito. Eto, tingin ko okay naman. Ayusin na lang natin ng linis. Nilinis ko na lang din yung piston crown at saka yung connecting rod. Eto pala yung dahilan kung bakit kumakalay-kalembang yung suction gauge natin. Maagang namamasko. Tapon na lang natin to. Ay, wag pala, hanapin ang office. Eto, nasalpa ko na yung bagong connecting rod. Check na lang natin yung alog nito kung okay pa ba. Torque na lang natin. Dito pala dadaan yung langis. Tutulak niya yan. Pabuka. Para mag-unload. Eto nga, chine-check natin yung tension ng spring kung okay pa ba. Parang pasado naman. Eto, sasalpak na natin tong liner para mabuo na natin to. Dahan-dahan nyo lang. Ay, napalakas ata. Sorry. Dapat magsiset talaga to sa ilalim. Check nyo talagang maigi. Nakita nyo ba tong apat na butas na ito? Ito pala yung galing sa solenoid valve para sa capacity stage. Kung sisilipin nyo yung gilid ng liner na yan na may crown banda, dyan yan konektado yung pipe na yan papunta sa liner unloader para sa capacity staging niya. Ang isa din sa rason kung bakit mayroong ganyan, para halimbawa hindi makahigop ng liquid yung sa suction. At alam nyo na yung mangyayari kung makahigop ng liquid yung sa suction. Sabugabol ito. Delikado. At ito na nga, nabuo na natin. Chine-check na lang natin finalize yung mga tensions at saka torques nito kung okay na ba lahat. At ito na nga, piniprepare na natin itong mga capacity stage na ito. Ito yung sinasabi ko kanina na may apat na butas. Yan yon. Huwag kayong kukurap. Sa mga mahihilig magbunot na itong solenoid valve na to, huwag nyo talagang subukan. Masisira buhay nyo. Dapat automatic lang ito para mag-regulate sa langis. Eto, ulitin ko na lang. Diyan yan lalapat. Yan yung sinasabi ko kanina. Ang hirap pala kumita ng pera. Pawis buong katawan, pagod-pagod, pati kaluluwa. Eto, okay na to. Eto, ulitin ko na lang to kasi nakalimutan ko. Yan pala yung nangyari kanina. Yan, kaya nakapag-decide akong bunutin na lang lahat, ma-inspect. Mindset ba? Mindset. Eto, nagbubuo na naman tayo sa shaft seal banda. Check na lang natin itong mga o-rings na ito, mapalitan yung dapat palitan. Eto, tinanggal din natin para mapalitan ng o-ring. Tsaka ma-check na din ng neto, kondisyon. Tingin ko okay naman siya. Palitan na lang natin ng o-ring. Eto din isa, chinik din natin yung spring kung okay pa ba. Pati yung carbon niya. Ito pala yung nagsisil. Kaya kung mapansin nyo malakas na yung tagas, malamang eto na yung durog. Damage na yan. Kailangan yung palitan. Etong video pala natin, walang nang background music ito kasi nakakapagod na. Para na lang ito sa mga interesado. Pag magsalpak pala kayo niyan, may slot yan, no? Yan, nakikita nyo yan. Pag hindi nyo yan basag yan. Eto, unti-unti na natin itong assemble. Salpak na natin ito. Eto, salpak na natin. Pag magsalpak pala kayo niyan, huwag nyong higpitan yung mga screws niyan kasi hindi yan papasok. Dapat maluwag lang. Tapos pag ando na siya sa loob, tsaka nyo hihigpitan. Kasi ang importante lang naman dyan is mahalaga. Eto, higpitan na natin yung mga screw para maano na natin yung cover nito. Masalpak na. Shoutout pala sa mga crew dyan sa MEC Melissa. Si Superintendent Benny Barrete, Chief Engineer Mark Kelvin Lasquite, First Engineer Jerwin Pacansa,
si Captain Jason Nicart Morteso, at saka si Archie Tives, number 1 fitter. Eto, salpak na natin tong panghuling parts para makapag testing na tayo, pump down at saka karga ng Freon 407F. Parental guidance lang pala mga kapansyam. Kung maglagay kayo ng langis niyan, dapat parehong langis lang din yung isa ilalagay nyo doon sa sump tank para hindi mag-contaminate. Eto, dinahan-dahan lang natin ang pagkabit ng cover para hindi maapektuhan yung seal doon sa ilalim, sa loob. Mahirap kasi pag mag-disbalance. Kunting tiyaga na lang, matatapos na to. Eto, natapos na talaga. Buksan na natin yung mga barbula para makatesting running na tayo. Para magkaalaman na. Ayun, Okinawa, Japan. Thank God. Makapagpahinga na. Ang hirap pala talaga kumita ng pera. At mahirap din mag-edit ng video. Kaya punto legal na lang talaga lahat. Maraming salamat.